Good afternoon everyone, we are Group 6 at ngayong araw ay tatalakayin namin ang kasaysayan ng pagbubuwi sa Pilipinas mula pa noong Commonwealth period hanggang sa kasalukuyan. Magsisimula tayo sa taong 1936 kung saan ipinataw ang surtax na kita, sinundan ng pag-abolish ng cedula tax noong 1937 at ang pagpasa ng National Internal Revenue Code noong 1939. Sa panahong ito, mas ramdam ng lower class ang bigat ng buwis habang ang mga elite at nasa kapangyarihan naman ay nakinabang sa sistema. Sasaklawin din namin ang fiscal policy mula 1946 na pataas mula sa epekto ng digmaan, mga desisyon ni Rojas, Quirino at Marcos, hanggang sa mga tax reforms ni Aquino, Ramos, Araya at Aquino ulit, pati Duterte. Tatalakayin namin ang mga mahalagang reforma gaya ng value-added tax, sin tax law, at pagtaas ng pondo para sa kalusugan at serbisyong panlipunan. Layunin naming ipakita kung paano nagbago ang sistema ng pagbubuwis sa paglipas ng panahon at kung paano nakaapekto sa bawat Pilipino, lalo na sa mga ordinaryong mamayan ng mga pagbabagong iyon. Here are the key objectives of our presentation today. First, to identify key tax reform during the Commonwealth period. Second, explain the regressive impact of Commonwealth taxation on social classes. And lastly, analyze how elite influence shaped tax policies during the era. So, sa taong 1936, nagkaroon ng surtax on net incomes over 10,000 pesos. So, nung panahon na iyon, which is 1936, pinatupad ang Commonwealth Act number 117 bilang hakbang ng gobyerno ni President Manuel L. Quezon sa tumataas na pangangailangan ng pondo para sa mga infrastructure at social services ng bansa. So, ang batas na ito ay nagdagdag ng tinatawag na surtax o karagdagang buwis sa mga individual na may net income na higit sa 10,000 pesos. So, sa mga panahong ngayon, sobrang laki na ng 10,000 pesos para sa mga ordinary Pilipino. So, halimbawa na lang kung may kita ka ng 12,000 peso net income, ang 10,000 ay sakop nito. So, sa taong 1937 naman, nagkaroon ng tinatawag na abolition of cedula tax. Noong November 15, 1937, inabolish o pinawalang bisa ang cedula tax sa bisa ng Commonwealth Act number 238. So, ang cedula, mula pa noong panahon ng Kastila, ay isang poll tax na binabayaran taon-taon para magkaroon ng identification paper o patunay ng pagiging mamamayang Pilipino. So, sa taong 1940 naman, nagkaroon ng tinatawag na residence tax. So, sa bisa ng Commonwealth Act number 465, ipinatupad noong January 1st, 1940 ang residence tax. Ito ay bagong sistema na pumalit sa sedula. So, lahat ng may edad 18 pataas, may hanap buhay, may ari-arian na lagpas 1,000 pesos, o may income na kailangan i-report, kinakailangan nilang magbayad ng 0.50 pesos base tax at dagdag na buwis depende sa kinikita o ari-arian. Para naman sa korporasyon, meron silang 5 peso base tax plus additional charges din. So this replaced the old cedula system but added more structure, focusing more on earnings and assets rather than just any adult resident in the Philippines. So sa taong 1939, nagkaroon ng National Internal Revenue Code or NIRC. Noong June 15, 1939, pinirmahan ng Commonwealth Act number 466 na bumuo sa kauna-unahang National Internal Revenue Code or NIRC ng Pilipinas. Naging epektibo ito noong July 1st, 1939 at ito ang unang codified at organized na batas tungkol sa buwis sa Pilipinas. Bale, sakop nito ang income tax, estate tax, excise tax, documentary stamp at iba pang mga buwis. Ito rin nagbigay ng mas malinaw na kapangyarihan sa Bureau of Internal Revenue or BIR sa pangongolekta ng mga buwis. Nagkaroon din ng order at consistency sa tax system dahil dito. Dati ay halo-halo at magulo ang tax law, ngunit dahil sa NIRC na pagsama-sama lahat sa isang dokumento. Sa kabila ng mga pagbabagong nabanggit, ang mga nasa lower class na binubuo ng karaniwang mamamayan at mga manggagawa pa rin ang may pinakamaraming pasan sa pagbabayad ng buwis. Samantala, ang mga nasa upper class, lalo na ang mga mayayamang may-ari ng lupa at mga nasa posisyon ng kapangyarihan,
ay tila nakahanap ng paraan para mapapuran ang sarili, kung saan mas kaunti ang kanilang binabayarang buwis o mas malaki ang kanilang nakukuhang benepisyo mula sa sistema. Sa usaping pangnegosyo naman, mababa ang buwis na ipinapataw sa sektor ng agrikultura. Layunin nito na hikayatin ang pagsasaka at paunlarin ang sektor. Ngunit sa kabila nito, kaunti lamang ang ginagawa para ma-boost ang industrial investments o sa madaling salita, nakatutok lamang ang pamahalaan sa isang aspeto ng pag-unlad habang napapabayaan ng iba. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong nagsimula ang World War II. Nagsimula itong makaapekto sa bansa at nagdulot ng halos pagtigil ng lahat ng aktibidad sa ekonomiya. Matapos bumagsak ang bataan noong Abril 1942, inangkin ng Japan ang kontrol sa Pilipinas at agad na itinuloy ng Japanese Military Administration ang pangongolekta ng buwis na nailatag ng Commonwealth. Ang pangunahing pagkakaiba lang ay ang lahat ng ari-arian o negosyo ng mga sundalong Hapon ay hindi pinapatawan ng buwis. Bukod pa rito, isa sa mga naging hakbang ng pananakop ng mga Hapon ay ang direktang pagkontrol sa financial sector ng Pilipinas. Isinara nila ang mga major western banks kaya ng sa British at Amerika na siyang namayani bago ang digmaan. Naiwan ng maliliit na bangkong itinatag ng Hapon tulad ng Yokohama Specie Bank, Mitsui & Co. At Daidoboki na karamihan ay sumusuporta lamang sa kalakalan ng abaka. Dahil sa pagsasara ng mga malalaking institusyong pinansyal at kawalan ng sapat na kapalit, nahirapan ang mga Hapon na gamitin ang umiiral na istrukturyang pinansyal na naging sanhi ng pagkahinto ng ekonomiya ng Pilipinas. Nang bumagsak ang kalakalan sa labas ng bansa, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng gobyerno ay nanggaling sa mga buwis mula sa libangan tulad ng sine, mga produktong gawa sa pabrika, mga propesyonal na serbisyo gaya ng mga doktor at abogado, at mga lisensya sa negosyo. Ngunit habang tumitindi ang digmaan, naging labis na mahirap ang pangongolekta ng buwis. Kaya naman, para punan ng kakulangan sa pondo, nagtinda rin ang gobyerno ng mga tiket ng national sweepstakes katulad ng lottery at naglabas ng government bonds na kung saan kapag ito ay binili ng mga tao ay para na rin silang nagpapautang sa gobyerno na may inaasahang tubo pagbalik. Isa itong paraan ng gobyerno para makalikom ng pondo para sa kanilang mga proyekto o gastusin. Ngunit sa patuloy na pag-iral ng digmaan, lumaki ng husto ang gastusin ng pamahalaang militar ng Hapon. At para tustusan ang kanilang gastusin, nagprint na lang sila ng tinatawag na military notes. Gaya ng nabanggit ko kanina, ipinasara ng mga Hapon ang major banks at kinontrol ang lokal na salapi. Bilang tugon, nagsimula silang mag-print ng military script at tinatawag ring Japanese invasion money na tinatanggap lamang bilang legal na salapi sa lugar kung saan ito inilabas at agad na itinawag ng mga tao na Mickey Mouse money dahil sa wala itong tunay na halaga katulad ng Disney character. Hindi ito suportado ng anumang ari-arian, gobyerno o organisasyon. Basta nagprint na lang ang mga Hapon ng napakarami upang makabili ng hilaw na materyales mula sa mga Pilipino. At ang pag-imprinta ng napakaraming military notes na ito ay nagdulot ng inflation. Ngayon, mula sa ating talakayan tungkol sa pagbubuwis noong panahon ng Commonwealth, lumipat naman tayo sa isa pang pundasyon ng ekonomiya ng isang bansa, ang fiscal policy noong 1946 hanggang sa kasalukuyan. Upang mas malalim nating maintindihan ang pagpapatupad ng fiscal policy sa Pilipinas at ang mga naging epekto nito sa ating kasaysayan, susuriin natin ang mga sumusunod na layunin. Una, ilalarawan natin ang mga pangunahing fiscal policies at taxation approaches ng mga naging Pangulo ng Pilipinas mula 1946 hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, aalamin natin ang mga naging epekto ng fiscal policies na ito sa iba't ibang antas ng lipunan, lalo na sa mga mahihirap at sa mga mayayamang negosyante. At sa huli, susuriin natin ang mga pangmatagalang epekto ng mga pangunahing tax reforms sa ating kita, credit rating bilang bansa at sa mga kalidad ng public services na natatanggap natin. Ngayon ay dumako na tayo sa kahulugan ng fiscal policy. Ayon sa International Monetary Fund, ang fiscal policy ay ang paraan ng pamahalaan sa paggamit ng buwis at paggasta para maimpluwensyahan ang ekonomiya. Sa mas simpleng paliwanag,
Ito ay kung paano kumukuha ng pera ang gobyerno sa pamamagitan ng buwis at kung paano nila ito ginagastos para sa mga proyekto o serbisyo gaya ng edukasyon, kalusugan at ayuda. Dagdag pa, ito ay ginagamit para pasiglahin ang ekonomiya lalo na sa panahon ng krisis. Halimbawa, kapag maraming nawalan ng trabaho, maaaring magbigay ang gobyerno ng ayuda o magbuwas ng buwis upang matulungan ang mamamayan. Layunin din ng fiscal policy ang pagbawas ng kahirapan sa pamamagitan ng tamang paggasta na makikinabang ang mas nakararami. Sa madaling salita, ang fiscal policy ay isang mahalagang paraan ng gobyerno upang mapanatiling matatag ang ekonomiya at matulungan ang mga mamamayan. May dalawang uri ng fiscal policy. Ito ay ang expansionary fiscal policy at contractionary fiscal policy. Ang expansionary fiscal policy ay layuning pasiglahin ang ekonomiya at karaniwang ang pinatutupad sa panahon ng recession, high unemployment o iba pang yugto ng pagbagsak sa takbo ng negosyo. Kabilang sa pamamarang ito ang pagtaas ng government spending, pagbaba ng buwis o kombinasyon ng dalawa. Samantala, ang contractionary fiscal policy ay naglalayong pabagalin ang paglago ng ekonomiya lalo na kung mabilis ang pagtaas ng antas ng inflation. Kabaliktaran nito ng expansionary fiscal policy dahil sa ilalim nito, itinataas ang buwis upang mabawasan ang spending. Dahil dito, nababawasan ang perang maaaring gastusin ng mga mamamayan na makahantong sa paghina ng paggasta at pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Nang matapos ang World War II noong 1945, malalim at malawakang pinsala ang iniwan nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Isa sa pinakamatinding epekto ay ang matinding inflation na bunga ng pananakop ng mga Hapones. Bukod pa rito, lubhang nasira ang Maynila at malaki ang naging epekto sa agricultural sector ng bansa dahil sa pagkamatay ng maraming hayop sa sakahan. Ganap ding winasak ang mga industriya, transportasyon at pasilidad ng komunikasyon na nagpabagal sa pagbangon ng bansa. Sa sumunod na taon, noong 1946, opisyal na nakamit ng Pilipinas ang political independence mula sa US. Ito ay bunga ng pangako ng Amerika na nakasaad sa Tidings-McDuffie Act ng 1934 kung saan itinakda ang 10 taong transisyon patungo sa ganap na kalayaan. Matapos ang digmaan, kinalala ng US ang ating soberanya sa pamamagitan ng Treaty of General Relations noong Huli 4, 1946. Ngunit sa kabila ng halayaang pampolitika, labis na nangangailangan ng pondo ang bansa upang muling bumangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Dahil dito, nanatiling nakaasa ang Pilipinas sa tulong ng Amerika. Nagkaroon tayo ng shared currency sa US at patuloy na umasa sa pag-angkat ng mga finished products na binabayaran sa pamamagitan ng pag-export ng mga produktong agricultural tulad ng kopra, langis ng niyog, abaka at asukal. Madalas na sinamantala ng mga dating kolonyal na administrador ang sitwasyong ito para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Pagkatapos ng World War II, ang Pilipinas ay humarap sa matinding pagbagsak ng ekonomiya, lalo na sa mga lungsod gaya ng Maynila na sobrang naapektuhan ng digmaan. Yung mga infrastructures ay nasira, naparalisa rin yung mga public services sa lungsod, at yung mga institutions such as military, public health at education systems ay kinailangan ng agarang rekonstruksyon. So, upang pondohan yung malawakang pagsasaayos na ito, kinailangan ng pamahalaan ng mapagkukunan ng pondo. However, yung sistema ng pagbubuwis ng bansa noong panahon na iyon ay hindi epektibo at hindi patas. Naging heavily reliant kasi yung tax system natin noon sa indirect taxes, tulad ng tariffs at sales taxes, na mas nagpahirap sa mga mahihirap. So, napansin ng Estados Unidos yung kahinaan nating mga Pilipino sa pananalapi. Kaya inirekomenda nila yung paggamit sa direct taxation kung saan ang buwis ay ibinabatay sa kita, ari-arian at kita ng negosyo. Ang ganitong sistema ay karaniwang mas makatarungan sapagkat mas malaki ang ambag ng mga may kakayahang magbayad. Kung ipapatupad ito, maaaring tumaas ang kita ng pamahalaan sa mas pangmatagalang paraan, mabawasan ang pag-asa sa tulong pinansyal ng Estados Unidos, at maaaring maisulong ang katarungan panlipunan kung saan ang mayayaman ay mag-aambag ng patas. Ngunit tinanggihan ni Pangulong Manuel Rojas ang panukalang ito, at yung dahilan niya ay more on political reasons rather than economic reasons. Noon kasi, yung kanyang suporta sa Kongreso ay nakasalalay sa mga miyembro ng landed elite and economic oligarchy,
o mga individual at pamilyang nagmamay-ari ng malalawak na lupa at negosyo. Kung magpapatupad siya ng direktang buwis, direktang maaapektuhan rin ang kanilang kayamanan. So upang hindi siya mawalan ng suporta mula sa mga kapangyarihang grupong ito, pinili ni Rojas na panatilihin na lang ang di pantay at regresibong sistema ng buwis. Yung desisyon niya na ito ay lubhang nakaapekto sa mamamayang Pilipino. Una na rito ay ang pagkonsente niya sa hindi pantay na kita. Sa pagtanggi niya sa makaturungang pagbubuwis, pinrotektahan ni Rojas ang interes ng mayayaman, habang ang karaniwang Pilipino tulad ng mga magsasaka, manggagawa at urban poor ay patuloy na binubuwisan sa pamamagitan ng mataas na presyo ng bilihin. Dahil dito, lalong lumala ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Isa pa, dahil sa kakulangan ng pondo, nahirapang tustusan ng pamahalaan ang mga serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at pabahay. Nagresulta ito sa mabagal na muling pagbangon ng bansa. Dahil rin hindi sapat ang kita mula sa buwis, naging palaasa ang Pilipinas sa tulong mula sa US gaya ng Belt Trade Act at Philippine Rehabilitation Act. Dahil dito ay napahina ang pambansang soberanya kasi kalimitan, may kapalit na kondisyon ang tulong ng US at ang kondisyon na iyon ay pabor sa interes ng Amerika. At panghuli, ang desisyon ni Rojas ay nagpabagal sa pagsisimula ng isang makabago at makaturungang sistema ng buwis. Nahirapan ang mga sumunod na administrasyon sa mga issue gaya ng tax evasion, corruption at regressive taxations o mga hadlang sa tunay na reformang pampananalapi. Matapos ang pagkamatay ni Pangulong Manuel Rojas noong 1948, si Elpidio Quirino ang naluklok sa pagkapangulo during a period of continued post-war recovery. Nahaharap pa rin ang bansa natin sa malalaking hamon sa ekonomiya tulad ng mga sirang infrastruktura, weak industrial base at pag-asa sa mga dayuhang import, particular na mula sa Estados Unidos. At upang matugunan ang mga hamong ito, Quirino adopted a more interventionist economic policy. Ang kanyang administrasyon ay nagpatupad ng import and exchange controls na nagmarka sa simula ng Import Substitution Industrialization or ISI strategy sa Pilipinas. Ang import substitution ay isang patakarang pang-ekonomiya na naglalayong bawasan ang pag-rely sa mga imported na produkto sa pamamagitan ng pag-promote ng pag-unlad ng mga lokal na industriya. Ang ideyang ito ay upang makatipid sa foreign exchange or dollars sa pamamagitan ng paghihigpit sa pag-import ng mga manufactured goods at paghikayat sa domestic production upang matugunan ang panloob na pangangailangan. Bukod pa rito, naging layunin rin ni Quirino ay ang protektahan ang mga lokal na industriya. Sa pamamagitan ng paglilimita sa kompetisyon mula sa mga dayuhang produkto, lalo na sa mga cheap manufactured goods, ang mga Pilipinong negosyante ay nabigyan ng espasyo at insentibo upang bumuo ng lokal na pagmamanufaktura. Gumawa rin si Quirino ng mahalagang pagbabago sa pananalapi, understanding that stronger tax policies ay kinakailangan upang pondohan ang mga programa ng pamahalaan at suportahan ang pag-unlad ng industriya. Isa sa mga naging pangunahing reforma niya ay increase sa corporate tax rates, kung saan ang mga buwis sa kita ng korporasyon ay itinaas upang matiyak na ang mga kumikitang negosyo ay nag-ambag ng higit sa pambansang pagbawi. Naayon din ito sa layunin ng gobyerno na pataasin ang mga kita mula sa mga sektor na kayang magbayad. Isa pa ay ang pagdodoble sa government revenues. Bilang resulta ng pinabuting pagpapatupad ng buwis at paglago ng ekonomiya, dumoble ang mga kita ng pamahalaan sa pagitan ng taong 1948 at 1953. Nagbigay ito sa estado ng higit na puwang sa pananalapi upang mamuhunan sa infrastruktura, edukasyon at mga serbisyong pampubliko. At ang panghuli niyang reforma ay ang suporta para sa nasyonalismong pang-ekonomiya. Ang mga patakaran sa buwis at pag-import ay sumusuporta sa mas malawak na pananaw ng nasyonalismong pang-ekonomiya kung saan hinikayat ang mga Pilipino na pangasiwaan ng kanilang sariling pag-unlad ng industriya at ekonomiya. Nagdulot rin ng malawakang epekto ang kanyang administrasyon sa Pilipino. Una ay ang paglikha ng trabaho at paglago ng industriya. Habang lumalago ang lokal na pagmamanufaktura, lumaki rin ang mga oportunidad sa trabaho, lalo na sa mga urban centers. Ang mga industriya tulad ng mga tela, food processing at light machinery ay nagsimulang lumitaw, laying the groundwork for a domestic industrial sector. Subalit,
tumaas naman ang presyo para sa mga consumer. Sa paghihigpit sa pag-import at pag-unlad pa rin ng mga lokal na industriya, kadalasang mas mahal ang mga produktong domestic o mas mababa ang kalidad na nakakaapekto sa kapakanan ng mga consumers. Pangatlo, ang urban-rural divide. Ang paglago ng industriya ay puro sa mga urban na lugar tulad ng Maynila at Cebu lamang, habang ang mga komunidad sa kanayunan, lalo na ang mga magsasaka, ay nakakakuha ng mas kaunting direktang benepisyo. Nagdulot ito sa hindi pantay na pag-unlad sa kanayunan kung saan nananatiling naganap ang kahirapan. At panghuli, ang korupsyon at pang-aabuso sa mga kontrol. Ang mga kontrol sa import at foreign exchange ay lumikha ng pagkakataon para sa katiwalian dahil ang pag-access sa foreign exchange ay naging politika. Ang mga negosyong may malapit na kaugnayan sa mga opisyal ng gobyerno ay madalas na pinapaboran, creating a rent-seeking elite. Pagkatapos ng termino ni Pangulong Elpidio Quirino, kung saan nakapaglatag siya ng batayan para sa mas aktibong interbensyon ng gobyerno sa ekonomiya, nakita ng mga Pilipino ang isang hani ng mga administrasyon na nangakong gagawing moderno at irereforma ang luma at regressive na sistema ng buwis ng bansa. Ito ay isang panahon ng relatibong paglago ng ekonomiya, ngunit ito ay minarkahan din ng malalim na pag-uugat ng political inertia at elite resistance sa pagbabago sa istruktura, lalo na sa patakaran sa buwis. Throughout 1950s at early 1960s, ang sistema ng buwis sa Pilipinas ay nanatiling regressive. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng mga hapon sa pananalapi. Una, naging talamak ang pagkukulang sa kita ng pamahalaan. May mga programa at infrastruktura na kulang rin sa pondo at tumataas na inequality sa pagitan ng mayayaman at ng masa, partikular na ang mahihirap sa kanayunan. Kinilala ng bawat succeeding president ang pangangailangan na baguhin ang sistema ng buwis noong panahon na iyon. Ngunit sa huli ay nabigo pa rin ang kanilang mga administrasyon na maghatid ng makabuluhang pagbabago. Ramon Magsaysay Administration from 1953 to 1957. Kilala bilang Pangulo ng Masa, itinaguyod din Pangulong Magsaysay ang reforma sa lupa at pag-unlad sa kanayunan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pro-poor rhetoric, walang makabuluhang reforma sa buwis ang ipinatupad sa kanyang termino. Dahil ang kawalang tatag sa politika at elite resistance noon ay humadlang lamang sa anumang hakbang patungo sa progresibong pagbubuwis. Carlos P. Garcia Administration from 1957 to 1961. Ipinakilala niya ang Filipino First Policy na naglalayong unahin ang mga negosyong Pilipino. Gayunpaman, pagdating sa pagbubuwis, ang administrasyon ni Garcia ay patuloy na nagsilbi sa mga elite business interests. Ang kanyang gobyerno ay walang gaanong ginawa upang matugunan ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa buwis at ang patakaran sa pananalapi ay nanatiling konserbatibo at proteksyonista. Diosdado Macabagal Administration from 1961 to 1965. Itinulak ng kanyang administrasyon ang liberalisasyon sa ekonomiya tulad ng pagpapababa ng halaga ng piso at pag-alis ng kontrol sa pag-import. Kinilala niya ang kahalagahan ng pagpapabuti ng koleksyon ng buwis, ngunit muli ang komprehensibong reforma ay naging mailap lamang. Dagdag pa rito, si Macapagal ay nahaharap sa matinding oposisyon sa Kongreso mula sa mga entrenched elites na natalo mula sa isang progresibong sistema ng buwis. Sa gitna ng mga pangakong napako, naipasa pa rin ang Republic Act No. 2211 noong May 15, 1959 sa panahon ng termino ni Garcia. Ang batas na ito ay lumikha ng Joint Legislative Executive Tax Commission or JLETC na nakatalaga sa pagsasagawa ng komprehensibong pag-aaral ng sistema ng buwis, pagkilala sa mga inefficiencies at inequalities, at pagmumungkahi ng mga reforma upang gawing mas patas at mas epektibo ang sistema ng buwis. Ito ay isang kritikal na pagkilala na ang sistema ng buwis noon ay kumbaga outdated na at hindi na makatarungan. Kaya naman ang komisyon ay binigyan ng kapangyarihan na suriin ang lahat ng mga panukala sa buwis, magrekomenda ng mga pagbabago sa patakaran, makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at magpatawag pa ng mga pribadong mamamayan para tumestiko. Gayunpaman, sa kabila ng pagbuo at mga rekomendasyon ng komisyon, walang bagong batas sa buwis ang naipasa sa pagitan ng 1959 at 1968.
This period of legislative stagnation revealed deep-rooted structural problems. Una, elite capture of Congress. Maraming mambabatas ang landowners, industrialista o kaalyado ng mga elite sa ekonomiya. Ang mga grupong ito ay walang insentibo upang suportahan ang progresibong reforma sa buwis na magpapataas ng kanilang mga responsibilidad sa pananalapi. Pangalawa, kakulangan ng political will. Ang pagreforma sa sistema ng buwis ay mapanganib sa politika. Yung mga pangulo ay natatakot na mawalan ng suporta sa Kongreso o sa kanilang financial backers. Kaya, even well-researched proposals by the Tax Commission were ignored or shelved. At panghuli, korupsyon at mahinang institusyon. Ang katiwalian sa Bureau of Internal Revenue or BIR at iba pang ahensya ay sumisira sa tiwala ng publiko at nagpapahina sa pagpapatupad o enforcements. Kasi yung mga butas at piling pagpapatupad ng buwis ay nagbibigay daan lamang sa mga mayayaman na magpatuloy sa pag-iwas sa mga makabuluhang kontribusyon sa bansa. Pagkatapos ng World War II, lubos na umasa ang gobyerno ng Pilipinas sa indirect taxes tulad ng sales taxes, excise taxes at import tariffs. Ang mga buwis na ito ay regressive, ibig sabihin ay kumukuha sila ng mas malaking porsyento ng kita mula sa mahihirap kaysa sa mayayaman. Halimbawa, ang isang low-income family na gumagastos mostly sa mga pangunahing bilihin ay nagbibigay ng mas malaking bahagi ng kita nito mula sa mga buwis sa pamamagitan ng mataas na presyo ng bilihin. Sa kabaliktaran, ang mas mayayamang Pilipino na nag-impok o nag-invest ng malaking bahagi ng kanilang kita ay nagbabayad ng mas maliit na buwis kung ikukumpara sa kanilang kayamanan. Ang sistemang ito ay nagkaroon ng ilang consequences. Una, pinalawak nito ang agwat sa kita as those already disadvantaged faced higher effective tax rates. Pangalawa, yung mga pasanin ng pagpondo sa mga serbisyong pampubliko at pag-unlad ay bumagsak on those people who are least able to afford it at ito ay humantong sa social resentment at entrenched poverty. Ang mga landed elite na tradisyonal na kinokontrol ang malalaking agricultural estate katulad ng haciendas ay pinalawak ang kanilang impluwensya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga industrial at komersyal na negosyo. Ang mga elite na ito ay nangibabaw sa mga institusyong pampolitika, lalo na sa Kongreso, kung saan maraming mambabatas ang mismong mga Panginoong may lupa o landlords o mga negosyante at may malapit na kaalyado sa mga piling pamilya. Sa makatuwid, ang mga mungkahi upang palakasin ang direct taxes ay patuloy na hinarang, pinababa o binaliwala. Ginamit nila ang kanilang political power upang mapanatili ang isang struktura ng buwis na nagpoprotekta sa kanilang mga interes. Ang mga pagsisikap ng reform-minded officials o tax commission tulad ng itinatag na Republic Act No. 2211 noong 1959 ay madalas na napipigilan o nahihinto lamang sa proseso ng pambatasan. This dual reality o yung realidad sa sobrang pagbubuwis ng mahihirap at kulang sa buwis ng mayayaman ay may malawak na epekto. Una, napapanatili at pinapalawak ng mayayaman ang kanilang kayamanan with minimal fiscal obligations, habang ang mga mahihirap ay nagbabayad ng mas malaking buwis para sa mga kalakal at serbisyo, ngunit nakatatanggap ng mas o kaunting kapalit dahil ang panlipunang panggasta ay nanatiling limitado dahil sa mahinang kita. Isa pa, sa limitadong pondo mula sa pagbubuwis, ang gobyerno ay nahihirapang tustusan ang pampublikong edukasyon, pangalagang pangkalusugan at infrastruktura. Lumikha ito ng isang mabagsik na siklo ng hindi pag-unlad, lalo na sa mga rural na lugar. Lalong lumaki rin ang sama ng loob ng mahihirap sa mga elite at sa gobyerno mismo na humantong sa kaguluhan tulad ng mga pag-alsa ng mga magsasaka at pag-usbong ng leftist movements. Ang baluktot na fiscal system na ito ay nagtakda rin para sa hindi pagkakapantay-pantay sa hinaharap sa Pilipinas. Halimbawa, ang pag-iwas sa buwis at pag-iwas ng mga mayayaman ay naging normal na lamang. Isa pa, ang mga pagsisikap na lumikha ng isang mas pantay na sistema ng buwis ay nahaharap sa nakabaon na pagtutol sa loob ng mga dekada. Good afternoon everyone. For the continuation of the topic, we'll be diving into a critical period in Philippine economic history, which is ang fiscal policy under the 20-year rule of our former President Ferdinand Marcos. This era was very distinct and it was marked by a massive infrastructure spending, but at the same time,
dito lumaki ng todo ang ating foreign debt. So we will examine the tax system during his time with its key characteristics and also its ultimate impact sa ating bansa. So to understand the fiscal policy, let's first look at the economic context. The Marcos administration was famous for its debt-driven development model. So in simple terms, we went on a huge borrowing spree from institutions like the World Bank and IMF to fund all the big projects or yung mga tulay, highways, and buildings na nakikita natin. Well, this is what we know as something that is created for a perception of what we call as progress. It also led to a massive increase in our foreign debt. So, another major issue was the rise of crony capitalism. Dito, businesses owned by the president, friends, and relatives were given such special treatments like the tax breaks and loan guarantees, which mean na mas kaunti yung pumapasok na pera sa kaban ng bayan. Now, let's not forget the martial law period. This was a game changer because Marcos gained the power to create laws by himself through presidential decrees. He used this power to make several changes to our tax laws. For example, nito yung sa Presidential Decree number 69, which amended our tax code, but it didn't really fix the main problem, like yung pagiging regressive ng ating sistema. So also, yung sa year 1977, where he issued the National Internal Revenue Code of 1977, but even with these new laws, the foundation of the tax system was still the same and mas nakasandal pa rin tayo sa indirect taxes which burden the poor Filipinos more. The tax system during the Marcos era can be described in two words. First, as regressive, and second, as unresponsive. When we say the word regressive, it means that the system took a larger percentage of income from the poor than from the rich. So paano nangyari yon? It's because of the heavy reliance on what we call as indirect taxes. So these are taxes on goods and services but not came from the income or wealth. According to Candelaria and Alporja 2018, about 70% of the government tax collection came from this. So the system also was very unresponsive dahil kahit lumalago na yung ating ekonomiya, ay yung tax collection naman ay hindi sumasabay. So yung tinatawag natin na tax effort, which measures how efficient the government is at collecting taxes, was very low at only 10.7%. So this was a clearly sign or indication of major problems like tax evasion and corruption. So to wrap up the Marcos era, what was the legacy of this fiscal policy? First, a massive public debt that took decades to manage. Second, yung it worsened inequality. Like lumalaki lalo yung tinatawag natin na gap between the rich and the poor. And third, it institutionalized corruption within the government. And lastly, the failures of this system, which these failures created a pressing need for a complete overhaul. Which lead us to our next topic, which is the tax reforms under the Aquino administration. So after the EDSA People Power Revolution, the new administration under President Corazon Aquino faced a huge challenge including a bankrupt economy and also a mountain of debt. One of her first and most important moves was to launch the 1986 tax reform program, which aimed to fix the broken system she inherited. So just imagine the situation that the Aquino administration walked into. Meron silang minanang almost $28 billion debt. So with this, bumagsak yung ekonomiya natin and poverty was widespread. At higit sa lahat, the people had a very low trust in the government, especially in tax collecting agencies like the BAR. So the big question for them was, how they gonna fix this? So the answer for that question was clear and simple, which is that a comprehensive and meaningful tax reform
was urgently needed by the country. The 1986 tax reform program had 4 clear goals. First, the equity. Ito yung prinsipyo na to those who have more should pay more. Second, yung growth. So the goal was to remove the taxes na nagiging pabigat sa mga negosyante at mga manggagawa. Third, yung improved tax administration. So the plan was to make the system simpler and more transparent to fight corruption and encourage people to pay the right taxes for them. And lastly, the responsiveness. The system must be designed so as the economy grows, the government revenue also grows. So this became the blueprint for all the changes they implemented. Now, the centerpiece of this entire reform program was the introduction of the value-added tax, or we commonly known as VAT. So before VAT, our sales tax system was very complicated. May miller's tax tayo and may contractor's tax tayo. So the VAT simplified all of these into a single or uniform, like 10% lang ng tax on its consumption. So as we all know, this is really important. But to protect the poor, sinigurado ng batas na maraming basic commodities like agricultural and marine food products in there and should be in its original state at maituturing na VAT exempted. So was the reform successful? So the numbers presented shows that it was. The tax effort, which was at a low 10.7% in the year 1985, has climbed to 15.4% by the end of her term in 1992. So this was a huge help in stabilizing our economy. The reform made the system simpler and more efficient. In fact, the VAT introduced during this time remains one of the most important sources of the government funds even up to this day, and it laid a new and stronger foundation for the Philippine fiscal policy. Okay, so nabanggit natin kanina ang VAT sa discussion ng Aquino administration, but what exactly is VAT means? So let's do a deep dive about it and isipin natin yung VAT as isang consumption tax. Ibig sabihin yung mga nagbabayad talaga sa huli ay yung mga kino-consider as final consumer, which is us. Pero ang pagkolekta nitong VAT is very systematic. Like sa bawat step ng production, mula sa supplier papuntang factory hanggang sa tindahan na mismo ay may kinokolektang VAT. So the clever part here is businesses can claim a credit for the VAT they paid on their own raw materials. So yung mga binabayad lang nila sa gobyerno is the difference. So this system, which we will discuss more, is much more efficient and less prone to tax evasion compared dun sa noon pa na sales tax system na ni-replace nitong bagong sistema. So, kailan nga ba nagsimula ang VAT sa Pilipinas? It was the centerpiece of President Cory Aquino in the year 1986 tax reform program. It officially started in year 1988, and the original VAT law was very revolutionary for its time. From a very complicated system with a different tax rate, they simplified it to a uniform rate of 10%. This made things so much easier for businesses and for the government. And yung importance rin ng zero rating sa exports, this means our export products became cheaper and more competitive abroad. And to protect the public, maraming essentials ang ginawang VAT exempted tulad ng pagkain na galing sa palengke or market and services like education and healthcare. But the VAT law wasn't static, which means it evolved over time. The first major evolution happened during the time of President Fidel V. Ramos in the year 1997. Dito ipinasa yung tinatawag natin na expanded VAT or e-VAT law, which is ang logic dito ay simple lamang. Like,
if we want to collect more money without increasing the tax rate, we need to broaden the tax base. So, ibig sabihin, mas marami ng produkto at serbisyo ang papatawan ng VAT. And dito na pumapasok yung VAT sa mga serbisyo tulad ng telecom, sa kuryente, at sa pagbebenta ng mga real properties. So, it was a good move to make the tax system more strong or robust. So the next big change came during the Arroyo administration in the year 2005. At this time, our country was facing a fiscal crisis, like naging kulang na yung naging pondo ng gobyerno. And to solve this, they passed the Reform VAT Law or yung tinatawag natin na RVAT. So ito yung naging controversial noon, and kung maitatanong nyo kung bakit, dito kasi tinanggal yung VAT exemption sa mga produktong petrolyo tulad ng gasolina or diesel at sa kuryente, kaya mas tumaas yung presyo ng mga ito magpas hanggang ngayon. So, yung pinakamalaking pagbabago naman nito, yung sa VAT rate itself, which was increased from 10% to 12%, it was, according to the government back then, it was a tough but necessary measure to save the economy from its crisis. So in summary, if you were going to ask me if VAT is really a good or a bad, well, for me it's like a double-edged sword. On one hand, it is very effective for the government's biggest source of revenue, and its designs makes it harder to cheat. So it's like a very efficient way to collect our taxes. On the other hand naman, a lot of people criticize it for being regressive dahil consumption tax nga siya. So, pareho ang 12% na binabayaran ng mga milyonaryo and sa mga minimum wage earners sa isang produkto. So, for me, mas masakit ito para sa mga may mabababang kita. So, I believe that's why the exemptions on basic goods are really important to balance this effect. And that is why VAT remains a constant topic of debate in our country, even up to this day. So on the last part of our discussion, tingnan natin ang malaking pagbabago sa tax policy sa ilalim ng Aquino administration. Ngayon, mas mapag-uusapan natin ang isang kasing halagang bahagi ng reforma, which is ang tinatawag natin na administrative reform. We will now focus on how the government overhauled its key financial agencies like the Department of Finance and the Bureau of Internal Revenue to ensure that the new tax laws would be implemented effectively and to restore public trust in these institutions. So for us to understand kung bakit kailangan natin ng malawakang pagbabago, tingnan muna natin yung situation na dinatna ng Aquino administration. So our tax system was in crisis. It was regressive, meaning mas mabigat ang pasanin ng mahihirap, at malala din ang corruption noon, kaya nawala ang pera ng bayan. At higit sa lahat, napakababa ng ating tax effort, which is 10.7% lamang. So this means that the government was very poor at collecting the taxes it was owned. Dahil dito, wala talagang tiwala ang mga tao sa BI. The Aquino government's direct response was Executive Order 127. Ito ang naging legal or backbone para sa malawakang pagbabago. So the main goal of this executive order was to reorganize the Department of Finance from top to bottom. So ang layunin nito ay ang restructuring of the Department of Finance and its attached agency, which is the Bureau of Internal Revenue or yung tinatawag natin na BAR. This was not just a minor shuffle, but rather it was a fundamental overhaul designed to fix our deep-seated problem. Isa sa pinakamahalagang legacy ng administrative reform ay ang pagpapakilala ng computerization sa BAR. Before this, as we all know, lahat ay manual, which is slow and prone to corruption. The shift to computers was a game changer where it allows the BAR to build a proper database of taxpayers, which speed up processing and, very importantly, to reduce the direct contact between taxpayers and officials, which this helps to minimize the opportunities for bribery. Ito ang simula ng BAR na sinubukan nating i-imagine ngayon, which is isang institution na gumagamit ng teknolohiya.
So bukod sa teknolohiya, may dalawang importanteng hakbang pa na ginawa ang ating gobyerno. Una dito yung sa mas pagpapahigpit o yung sa pagpaparami ng mga tax audits. So this sent a clear message that the government was serious about collecting what was due. Pangalawa, sinimula ng paglilinis sa ahensya laban sa corruption, which these efforts led to a reduction in corruption and critically improved the public trust in the BAR. At kapag may tiwala ang tao sa kanila, mas malaki yung chance na ang bawat Pilipino ay magbabayad ng tamang buwis. So if we were going to ask kung nagbunga nga ba lahat ng sacrifices na ito, absolutely yes, and the number tells a powerful story. The tax effort, which is yung sukat ng efficiency ng tax collection, increased from 10.7% in 1985, just before Marcos left, to 15.4% in 1992 at the end of the Aquino's term. This is a clear, massive improvement and a clear indicator that the reforms were working. So this financial stability became the foundation for the continued economic growth na nakita natin sa panahon ng sumunod na administrasyon or yung sa Ramos administration. To conclude, the restructuring of the DOF and BAR during the Aquino years was more than just a footnote to the 1986 tax reform program. It set a new standard for how our tax agencies should operate. Pinakita nito na hindi sapat ang magagandang batas, so instead kailangan din ng tapat at mahusay na tagapagpatupad. The reforms of this era laid the essential groundwork for all future efforts to create a more and just effective tax system for the country. That's all for my part, and thank you for listening. Ang patakarang piskal sa ilalim ng administrasyon ni Fidel V. Ramos ay nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga reforma sa buwis at liberalisasyon ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagpapatupad ng Comprehensive Tax Reform Program noong 1997 na naglalayong gawing mas malawak ang basihan ng buwis, gawing simple ang sistema ng pagbubuwis at magkaroon ng makatwirang mga rate ng buwis. Nilalayon din ng programa na mabawasan ang pag-iwas sa buwis sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga butas at kahinaan sa sistema. Kasama rito ang paghikayat sa mga tao na magbayad ng buwis sa pamamagitan ng pagtaas ng exemption levels, pagbaba ng pinakamataas sa tax rates, at pagpapadali ng mga proseso sa pagbubuwis. Kasama rin sa layunin ang pag-aayos ng pagpipikay ng mga tax incentives na noong 1994 ay umabot sa halagang 31.7 billion. Sa kabuuan, ang CTRP ay naglalayong gawing patas, simple at epektibo ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Bukod sa reforma sa buwis, ipinatupad ni Ramos ang Philippines 2000, isang malawakang socio-economic program na naglalayong gawing newly industrialized country ang Pilipinas sa pamamagitan ng privatization at regulation ng mga pangunahing industriya tulad ng kuryente, telekomunikasyon, bangko at iba pa. Sa ilalim ng kanyang termino, nagkaroon ng mga reforma na nagbukas sa ekonomiya, nagtanggal ng mga monopolyo at nag-akit ng mga tayuhang pamumuhunan. Dahil dito, nabago ang imahe ng Pilipinas mula sa pagiging sick of man of Asia tungo sa pagiging isang tiger economy o Asian tiger dahil sa mabilis na paglago at pag-unlad ng ekonomiya noong panahon na iyon. Value-added tax sa ilalim ni Fidel Ramos ay ipinasa bilang Republic Act No. 7716 noong 1994, naging epektibo noong 1996 at binago noong 1997. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Comprehensive Tax Reform Program na naglalayong palawakin ang tax base at madagdagan ang kita ng gobyerno. Ang batas na ito ay naglalayong palawakin at ayusin ang sistema ng VAT sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangunahing katangian. Una, itinaas sa VAT rate sa 10% para sa pagbebenta ng mga kalakal, ari-arian at serbisyo. Pangalawa, pinalawak ang saklaw ng VAT upang isama ang mga karagdagang kalakal at serbisyo na dati ay exempted. Pangatlo, naibalik ang VAT exemption para sa mga kooperatiba basta ang share capital ng bawat miyembro ay hindi nalagpas sa 15,000.
Pang-apat, pinalawak ang definisyon ng simple processes upang isama ang mga proseso tulad ng boiling at roasting bilang mga simpleng proseso ng paghahanda o pagpreserba ng mga produkto para sa merkado. At panglima, pinalawak din ang kahulugan ng original state upang isama ang molasses na may kinalaman sa mga exemption sa VAT. Bukod dito, kabilang sa mga exemption sa VAT sa ilalim ng RA 7716 ang importasyon ng karne, pagbebenta o importasyon ng coal at natural gas sa anumang anyo o estado, mga serbisyong pang-edukasyon na inaalok ng mga pribadong institusyong pang-edukasyon na kinilala at aprobado ng SHED, pagbebenta ng bahay at lupa, at iba pang mga residential dwellings na may halagang 1 million pababa na maaaring i-adjust batay sa Consumer Price Index. Noong panahon ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo mula 2001 hanggang 2010, lalo na mula 2002 hanggang 2004, tumaas ang paggastos ng gobyerno nang hindi kasabay ang sapat na pagtaas o pagbabago sa koleksyon ng buwis. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kakulangan o budget deficit kung saan mas malaki ang ginastos ng gobyerno kaysa sa kinita nito mula sa buwis at iba pang pinagupunan ng kita. Bilang resulta, tumaas ang utang ng bansa at lumaki rin ang gastusin para sa pagbabayad ng interes sa mga utang na naging malaking pasanin sa pambansang budget. Our Republic Act No. 9337 na kilala bilang Reform VAT Law ay naging epektibo noong 2005. Ngunit ang pagtaas sa VAT rate mula 10% hanggang 12% ay ipinatupad noong 2006. Layunin ng RA 9337 na palawakin ang saklaw na VAT sa Pilipinas upang madagdagan ang kita ng gobyerno. Bakit kailangang itaas ang VAT mula 10% hanggang 12%? Dahil ito ay bahagi ng isang komprehensibong solusyon sa problemang pananalapi ng bansa. Kailangang palaguin ang kita ng gobyerno para patuloy na matustusan ang mga pangunahing serbisyo publiko. Bagamat maaaring bawasan na lamang ng gobyerno ang mga gastusin nito upang sumapat ang kita, hindi nito maaaring pabayaan ng publiko na umasa sa gobyerno para sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at pagpapagamot. Ayon sa batas na ito, isinama sa VAT base ang pagbuo, transmisyon at distribusyon ng kuryente, kasama ang carbon at natural gas, kasama rin ang mga produktong petrolyo at ang kanilang mga hilaw na materyales. Napasa ilalim din sa VAT ang lokal na transportasyon ng mga pasahero sa pamamagitan ng eroplano at barko. Isinama rin ang mga produktong agrikultural na hindi pagkain, at isinama ang ilang piling professional na serbisyo sa ilalim ng VAT system. Ang mga probisyong ito ay nagpalawak ng tax base at nagambag sa pagtaas ng koleksyon ng VAT na naging mahalagang bahagi ng reforma sa pananalapi ng bansa. Bukod dito, ang mga sumusunod na kalakal at serbisyo ay isinailalim sa zero rate o 0% na value-added tax tulad ng una, transportasyon ng mga pasahero at kargamento gamit ang mga domestic air or sea carriers papunta sa ibang bansa. Pangalawa, mga serbisyong ibinibigay ng mga international air transport operations, kabilang ang mga pag-upa ng mga ari-arian na ginagamit para sa mga serbisyong ito. Pangatlo, pagbebenta ng mga kalakal, supplies, kagamitan at fuel para sa mga eroplano at barkong eksklusibong ginagamit sa international transport. At pang-apat, pagbebenta ng kuryente o fuel na nagmumula sa renewable energy sources gaya ng biomass, solar, hangin, hydropower, geothermal, ocean energy, at iba pang bagong teknolohiya tulad ng fuel cells at hydrogen cells. Sa kabuuan, ang RA 7716 o Expanded Value Added Tax ang naging pundasyon ng modernong VAT system sa Pilipinas, habang ang RA 9337 o Reform VAT Law ang nagdala ng mga karagdagang reforma upang mapabuti at mapalakas ang sistema ng VAT at koleksyon ng buwis sa bansa. Noong 2012 naman ay nilagdaan ni President Benigno Aquino III ang Sin Tax Reform Act or RA 10351 upang gawing mas simple, mas patas at mas epektibo
ang pagbubuwi sa tobacco at alcohol products. Dati meron tayong 4 na tax years batay sa lumang presyo noong 1996, kaya hindi ito nakakasabay sa inflation. At sa ilalim ng batas, unti-unting ginawang unitary tax system ang pagbubuwis na naging ganap noong 2017. Bukod dito, idinagdag ang 4% tax increase mula 2018 upang manatiling mataas ang presyo ng sigarilyo at alak na naglalayong bawasan ang konsumo at protektahan ang kalusugan ng publiko. Ang bagong tax rates na ito ay iniayon sa premium brand cigarette rates, kaya wala ng tiered tax system na nagbibigay ng mas murang opsyon sa mga mas mababang klase ng sigarilyo. Next slide please. Bukod sa pagtaas ng buwis, ipinatupad din ang iba pang regulasyon upang mabawasan ang paninigarilyo at protektahan ang kalusugan ng publiko. Ang smoking ban sa mga pampublikong lugar alinsunod sa RA 8749, RA 9211 at EO 26 ay naglalayong maiwasan ang second-hand exposure sa mga tao. Mahigpit ding ipinagbawal ang advertisements at sponsorships ng sigarilyo sa ilalim ng RA 9211 noong 2008 upang mabawasan ang impluwensya ng marketing sa paggamit ng tobacco. Noong 2016 naman, inilunsad ang RA 10643 na nag-aatas ng graphic health warnings sa mga cigarette packaging upang maipakita ang mas malinaw at direktang epekto ng paninigarilyo sa ating kalusugan. Bukod pa rito, pinagbawal ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad at nilimitahan ng akses sa tobacco upang maiwasan ang maagang pagsisimula ng paninigarilyo. Mas minaigting naman ang regulasyon upang bawasan ang konsumo ng tobacco at palakasin ang public awareness sa panganib ng paninigarilyo at dagdag pa rito upang matulungan ang mga magsasaka ng tabako na maapektuhan ng reforma, 15% ng excise tax revenue ay inilaan sa tobacco-producing provinces bilang suporta sa economically viable alternatives para sa kanilang kabuhayan. Ang mga hakbang na ito ay isinagawa upang tiyakin na ang Sin Tax Reform Act ay hindi lamang tumutok sa pagtaas ng presyo bilang deterrent sa paninigarilyo, kundi pati na rin sa mga non-price measures na nagsusulong sa mas malawak na proteksyon sa ating kalusugan, public awareness at suporta sa mga apektadong sektor. Next slide please. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng gastusin sa kalusugan ay galing sa domestic resources. Ngunit kahit may national health insurance, mahigit kalahati pa rin ng health expenses natin ay out of pocket. Dalawang pangunahing issue rito ang kinakaharap ng bansa. Una, kulang ang pondo ng PhilHealth para sa mahihirap at malawak ang paninigarilyo, lalo na sa mga batang mahihirap na Pilipino. Bago ang 2012, sobrang mura ng sigarilyo kaya madaling bilhin kahit ng kabataan at mahihirap. Ngunit ang tax system noon ay broken, kaya bumababa ang kita ng gobyerno mula sa tobacco excise tax na 0.9% ng GDP noong 1990s sa mas mababa pa sa 0.5% ng GDP noong 2012. Ang Sin Tax Law or RA 10351 ang naging solusyon upang maiwasan ang paninigarilyo, pagandahin ang kalusugan at palakihin ang pondo para sa mahihirap. Dahil dito, 85% ng tobacco tax revenue napunta sa PhilHealth, medical assistance at hospital improvements habang 15% sa tobacco farming provinces. At nang dahil sa batas na ito, nagdoble ang tax revenues mula 2012 hanggang 2017 kaya mas napondohan ng universal health coverage at mas maraming Pilipino ang nakinabang. Dahil sa Sin Tax Law, lumawak ang saklaw ng National Health Insurance mula 81 million patungo sa 97 million enrollees. Ang mahihirap na pamilya ay merong libreng PhilHealth premiums kaya hindi na nila kailangan magbayad para sa kanilang health insurance. Bukod pa rito, ang DOH budget ay halos nag-quadruple mula 2012 hanggang 2018 kaya mas maraming bagong health programs. Tulad ng libreng bakuna, paggamot para sa TB, HIV at iba pang sakit. Bukod dito, napondohan ng Health Facilities Enhancement Program kaya naman mas maraming health stations, clinics at ospital ang mas na-upgrade upang mas mapabuti ang serbisyong medikal. Next slide please. Noong 2013, in-upgrade ng Fitch Ratings ang Pilipinas sa BBB negative, ang unang investment grade rating ng bansa. Pinakita nito ang malakas na fiscal management, mas maayos na public finances at matatag na ekonomiya ng Pilipinas.
Dahil din dito, nagkaroon ng mas mataas na kumpiyansa ang mga global investors sa ating bansa. Dagdag pa rito, habang maraming malalaking ekonomiya sa kanluran ang nakakaranas ng credit downgrades, mas lalo namang lumakas ang posisyon ng Pilipinas bilang isang emerging economic powerhouse. Isa rin sa mga dahilan ng pagtaas ng rating ay ang malakas na remittance inflows na nagpalakas sa ekonomiya at naging pundasyon ng pagiging net external creditor ng bansa. Next slide please. Ang investment grade rating ay may malaking epekto sa ekonomiya, kaya bumaba ang borrowing costs ng gobyerno at negosyo, kaya mas madaling makakuha ng pondo para sa investments at expansion. Dahil dito, dumami ang foreign capital inflows na nagpalakas sa GDP growth projections ng 5 to 5.5% sa mga sumunod na taon. Isa pang ebidensya ng positibong epekto nito ay ang pagtaas ng stock market ng 18% noong 2013, pati ang pag-appreciate ng piso na nagdulot ng mas matibay na kumpiyansa sa financial markets. Ayon naman kay President Aquino, hindi lang ito nangangahulugan ng mas mababang interest rates sa utang ng gobyerno, kundi mas maraming kumpanya ang nakakakita sa Pilipinas bilang isang investment destination. Dahil dito, dadami ang trabaho at tataas ang kita ng mga Pilipino. Next slide please. Bukod sa investment growth, pinatibay din ng upgrade ang fiscal sustainability, anti-corruption measures, and infrastructure investments. Pero syempre may challenges pa din. Tulad na lang ng ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay kailangang pamahalaan ng liquidity dahil sa tumataas na foreign investments. Ayon kay BSP Governor Armando Tetangco, mas maraming investors ang pumapasok dahil sa investment grade rating, kaya kailangan gumamit ng policy tools upang maiwasan ang epekto sa liquidity at exchange rate volatility. Sa kabila ng challenge na to, ang investment grade rating ay nagbigay ng mas matibay na pundasyon para sa mas maunlad at matatag na ekonomiya ng Pilipinas na mas makakapag-engganyo ng long-term investments. Next slide please. Isa sa mga pangunahing economic reforms ni President Rodrigo Duterte ay ang tax reform na naglalayong gawing mas mababa, patas at epektibo ang tax system. Noong 2016 presidential campaign, ipinangako niya ang income tax exemption para sa mga kumikita ng 20,000 pababa upang mabawasan ang pasanin ng mga ordinaryong manggagawa. Sa kanyang 10-point socio-economic agenda, number 2 ang taxation kung saan sinigurado ang isang progresibong tax system na nakabase sa inflation para mas makatulong sa ekonomiya at investments. Sa kanyang unang State of the Nation address or SONA, idiniin niya ang pangako niyang ibababa ang personal at corporate tax rates para mas mapadali ang negosyo, mapaunlad ng investments at mas lumawak ang job opportunities para sa ating mga Pilipino. Upang sa katuparan ng tax reform, inilunsad ang Comprehensive Tax Reform Program na pinangunahan ni Finance Secretary Carlos Domingos III na matagal ng kaibigan at kaklase ni Pangulong Duterte. Ito ay naglalayong bawasan ang income tax burden habang pinapanatili ang ating fiscal sustainability. Kasama rito ang pag-a-adjust ng tax rates batay sa inflation upang masigurong pangmatagalan ang benepisyo nito sa ating ekonomiya. Upang palakasin ang negosyo at investments, pinatupad ang tax incentives at mas competitive corporate tax rates kabilang ang pagtaas ng VAT thresholds mula 1.9 million pesos patungo sa 3 million pesos para makinabang ang mas maraming negosyo. Bukod dito, pinadali ang tax system para sa small businesses and self-employed professionals kabilang ang flat 8% tax sa gross sales para sa mga kumikita ng mas mababa sa 3 million pesos. Ang mas epektibong revenue collection mula sa reformang ito ay nakatulong sa pagpupondo ng social services at infrastructure projects ng gobyerno na nagpapalakas sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. This ends our discussion. Thank you for your time and I hope this discussion gave you valuable insight into our country's taxation and fiscal policies. Bye!